Paano nangyari ito? Tita Fang, ito ang regalo ko sa kasal. Espesyal na inihanda ko ito para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Ang boyfriend ni Zinzin. Mayaman pala siya. 30 milyon ang halaga ng regalong iyon. Binili pa niya ako ng titulo ng lupa. At susi ng kotse. Napaka-generous niya. Oh, Diyos ko. Ang manugang ko. Hindi ko talaga inaasahan. 50 taon na ako. May asawa na akong pangalawa. Ito. Pati bahay at sasakyan, binigay mo pa. Tita Fang. Huwag kang magpapadaya sa kanya. Anong sinasabi mo? Nako, ginto ito. Titulo ng lupa, sasakyan, nasa dito lahat, hindi niya ako maloloko, mga pekeng to lahat. Pati titulo ng lupa, mapapanggap na ngayon. Parang, pekeng to. Ang kapal ng mukha, maglalakas loob ka bang pagdudahan ng regalong galing sa Pangulo? Mga sinungaling kayo, minamaliit ninyo ang mga magulang ko. Napakawalan Gia mo naman. Ikaw, nandito ako. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Maglalakas loob na lokohin ang biyenan ko. Gusto kong subukan. Sino ang mangangahas na lokohin ang aking mahal na biyenan? Nako. Hindi ba ito ang aking pinakamayamang manugang? Tara, bilisan ninyo, halina kayo sa loob. Ang swerte naman ni Tia Fang. Ang unang manugang niya ay isang taong may talento. Tama, narinig ko, ang konstruksyon ay may mataas na sahod. Oo nga, tara na, punta tayo roon at tingnan. Tara na. Chen Bin. Bakit kayo nandito, nanay? Ito po ang regalo namin ni Yenha. Maligayang anibersaryo po, nanay. Zhang. Masaya na ako na nandito kayo ni Yenho. Hindi na ninyo kailangang magdala ng regalo para sa akin. Tama. Si Zhang ay isang matagumpay na tao. Hindi lang iyon. May inihanda rin kaming mga mag-agarang regalo para sa iyo. Mayroon pa palang regalo. Oo naman. Nako. Ano kaya ang regalo? Bilisan mo nang kunin para makita ng lahat. May $2 milyon dito sa card na ito. Ito ang regalo ko para sa nanay ko. Regalo sa kasal. $2 milyon. Hindi ko kayang kitain yan kahit isang buong buhay ko pa. Grabe. 50 taon na ako. Ang swerte ko naman at may manugang akong si Zhang. $2 milyon iyon. Yenha. Mabuti naman at nakahanap ka ng mabuting asawa. Ang mabuting manugang ko. Naabala ko na kayo. Nako. Chen Bin. Nakita mo na ba? Siya ang kuya ng asawa ko. $2 milyon ang regalo niya. Diretso sa bank account ko. Chen Bin, ikaw ang tinatanong ko. Bakit ka nandito? Sino ka ba? Sinong nagpapasok sa'yo sa bahay ko? Hindi mo siya kilala. Siya ang boyfriend ni Zinzin. Ngayong beses, dinala ni Zinzin ang boyfriend niya para ipakilala sa pamilya natin. Ano? Si Chen Bin ang boyfriend ni Zinzin. Zinzin, sinabi ko na sa'yo. Bakit hindi mo mahal ang mayaman? Bakit mo naman pinili ang isang walang kwenta? Sasabihin ko sa iyo, si Chen Bin ang dating boyfriend ko. Dati ko nang iniwan ang walang kwentang yun. Dating boyfriend. Chen Bin, ikaw ang dating boyfriend ng ate ko. Kailan nangyari ito? Bakit hindi ko alam? Kaya naman pala, kapatid ka ni Yenha. Noong kakagraduate ko pa lang. Tinawag kong mahirap at probinsyano si Chen Bin. At isang walang kwenta, kaya iniwan ko siya. Pero hindi ko akalain na ang walang kwentang lalaking yun. Nako, nasumpungan ka na naman niya. Anong sinasabi mo? Sabi mo mahirap at walang silbi si Chen Bin. Sabi naman ni Zinzin, mayaman si Chen Bin. Paniguradong niloloko kanila. Wala nga siyang trabaho. Noong nakaraang mga araw, nakita namin siyang nagmamalimos sa syudad. Ito. Yenha, hindi ka nagbibiro, di ba? Pulubi si Chen Bin. Ikaw pala ang pulubi. Isang walang silbi sa lipunan. Imposible. Ganyan ang pananamit niya. Hindi siya mukhang pulubi. Kung hindi kayo naniniwala, itanong ninyo kay Zhang. Dati, matalik na magkaibigan sina Zhang at Chen Bin. Ayoko talaga itong alalahanin. Magkaklase kami ni Chen Bin noong high school. Nang bata pa si Chen Bin,
Sobrang hirap niya. Si Chen Bin, sobrang hirap niya, kulang sa pagkain. Hindi ko inaasahan na siya ay naging pulubi ng lumaki. Chen Bin, kung pulubi ka, manghingi ka na lang ng limos. Bakit ka pumunta rito para lokohin ang mga tao? Zhang, ang tapang mo naman. Mag-uutos ka sa akin. Mukhang hindi mo pa alam ang tunay kong kapangyarihan ngayon. Pag sinabi ko, matatakot ka ng mamatay. Sige, tara na. Sabi mo, tingnan ko nga, natatakot na ako ng husto. Tigilan mo na yan. Ang bayaw ko, napakayaman niya. Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Kumain na lang tayo. Sige. Teka lang. Kung gusto mong mapahiya, susundin kita. Sasabihin ko sa iyo, may ginagawa akong napakalaking proyekto sa konstruksyon. Ang halaga ng ari-arian ay dapat umabot sa ilang milyon dolyares. Chen Bin, ikaw ang kaklase ko. Paano ka naging pulubi? Ang mga sinabi ko, napakahiyang pakinggan. Zhang, wala namang ninakaw si Chen Bin. Ano bang ikakahiya mo? Huwag kang magmalabis. Anong oras na ba? Tinatakpan mo pa rin siya. Chen Bin, natatakot ka na, ano? Kung lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad sa akin, at aminin mong niloko mo ang lahat, maaari kitang patawarin, at pakakainin kita rito. Si Zhang ay isang hamak lamang. Dahil sa mga bagay na taglay niya, ay kaloob ko sa kanya. Kung wala ako, si Zhang ay hindi magtatagumpay na gaya ngayon. Chen Bin, ikaw ay isang walang silbi. Ngayon, ang mga ari-arian ko ay umaabot na sa milyon-milyong dolyar. Lahat ba ito ay dahil sa iyong pagkaawa sa akin? Napakawalang hiya mo naman, Zin. Ito pala ang dahilan kung bakit mo ako tinatanggihan. Mayaman ang boyfriend mo. Kaya naman pala, isang pulubi lang pala siya. Zin. Ang kapal naman ng mukha mo. Bakit mo naman niligawan ng ex ko? Zin. Sabihin mo sa amin. Anong ginawa ni Chen Bin para lokohin ka? Oo nga, Zin. Sige lang, sabihin mo na. Pangangalagaan ka namin. Tama, Zin. Sabihin mo ang totoo. Paano ka niloko ni Chen Bin? Oo nga, tutulungan ka naming makitungo sa kanya. Tatay, nanay, Yenha, hindi ako niloko ni Chen Bin. Kusa ko yung ginawa, Zin. Gusto mo bang mamatay ako sa inis? Magsabi ka ng totoo. Paano ka niloko ng gagawang yun? Magsabi ka ng totoo. Nako, huwag kang mag-alala. Kinumpirma na ni Yenha at Zhang. Pulubi lang si Chen Bin. Hindi ko akalain. Ikaw, hanggang ngayon ay ipinagtatanggol mo pa rin siya. Maglalakas loob ka bang pagdudahan si Chairman Chen na isang pulubi? Gusto mo bang mamatay? Napakawalan Gia mo naman. Problema ito ng pamilya ko. Wala kang pakialam. Bukod pa rito, pinaparusahan namin ang masasama. Ako ang sekretarya ni Chairman Chen. Si Chen Bin ang chairman ng Dami Group. Nababaliw ka ba? Sinasabi mo na, ang walang kwentang pulubi na ito. Ang presidente ng Dami Group. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala siyang aura ng isang presidente ng Dami Group. Si Chairman Chen ang pinakamayamang tao sa Beijing. Siya ang hari ng Beijing. Isa pa siyang alamat sa mundo ng negosyo. Napakalaki ng kanyang yaman. Pero siya ay isang taong napaka-misteryoso. Sa galing mong iyan, gusto mo pa ring maging presidente. Kung malaman ito ni Chairman Chen, tiyak na hindi kanya mapapatawad. Hindi lang siya ang mapaparusahan. Makakaapekto ito sa ating lahat. Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Pero binabalaan ko kayo, kung magagalit ninyo ang chairman. Bahala na kayo sa abot ng inyong kapahamakan. Natatakot na ako. Kayo mga mandaraya, hindi ninyo kami dapat niloloko. Naninindak ka ba? Ang kapal naman ng mukha mo. Kung hindi ka pa rin aamin, ipapakita ko sa lahat ang totoong anyo ninyo. Oo nga pala. Yenha, may litrato tayo kay Chen Bin na nagmamakaawa. Ipakita mo sa kanila ang tunay mong anyo. Chen Bin, nagpapanggap ka lang na boyfriend ko. Wala kang pakialam dito. Umalis ka na. Pipigilan ko sila. Zin. Huwag kang mag-alala. Tingnan ninyo ito. Chen Bin. Siya ay isang mabaho at maruming pulubi lamang.